Sa panlilibre namin ng samut-saring grocery, layunin naming magbigay ng good vibes kahit sa simpleng paraan. Pero hindi namin inaasahan kung hanggang saan ang maaabot ng aming pagtulong. Sa aming pag-aabang ng isusorpresa, napansin namin si Nanay Yolanda at ang kanyang pamangking si Welmer na napakaraming binibili. Congratulations po, kayo po ang lucky shoppers namin for the day. Libre po ang pinamili. Yes po. Congrats po. Anong promo yan? Sa good news po. Ang ipinamili ng magtiyahin hindi lang pala basta-basta supply sa bahay, kundi simula ng isang maliit na negosyo. Oh, very happy. Sa good news po to sa GMA News TV. GMA. GMA. That's po. Si nanay kasi, bibigyan ko sana ng punan for a sari-sari store. Kasi nag-loan ako sa office namin, sa Pag-ibig. And then, di natuwa siya. Ngayon, dapat babayaran niya sa akin yung mga pinamili after a month. Then, nangyari to na di na pala siya kailangan mag-loan sa akin because of you guys. So, thank you so much. Huwag dapat dinagdagan mo. Dapat pag dinagdagan namin. Dahil wala silang sasakyan pauwi, sinamahan namin si Nanay Yolanda at Welmer. Pagdating sa tahanan, agad-agad na nilang binuksan ang kanilang tindahan at inilagay ang mga pinamili. Actually, New Year gawa na to eh. Kasi nung bakasyon namin ng New Year, ginawa namin to kami nang gumawa. So wala pa kaming pera na pang alam mo nun, magastos pag New Year. So nag-antay kami na makapag-loan para makapag-simula si nanay. At ayun na nga, na-approve na yung loan. Mamimili sana kami, papahiram ko yung na-loan na yung kay nanay. Pero di ko akalain nandun kayo. So thank you so Balik-balik much. kayo doon ha. Talagang good news, super good news. Ngayon ang pangarap ni Nanay Yolanda na munting pagkakakitaan, natupad na. Ilang araw na ako nananalangin na sabi ko, Panginoon, magpadala kayo ng tao na magpapahiram sa akin ng phone. May pension ako pero hindi pa dumarating. So, nung sabihin niya sa akin kanina, naisip ko kaagad, ito sa unanswered prayer. Bukod kay Nanay Yolanda, nakilala namin si Gina, isang nanay na may anak na PWD o person with disability. Si PWD lang talaga yung inaalagaan niya sa inyo. Ano yung kadalasang pagkain niya? May pagkain ba siya? Oo. Favorite niya yan? So, binabantayan niyo ba yung kanyang... Nagte-therapy kasi siya sa PCS. Kaya minsan, dumidiretso ka na rito. Habang nagte-therapy po siya. Oo. Namimili ka. Kasama ko po siya, mas marami po yung napapamili ko. Kasi kuha siya ng kuha. Ano pong kadalasan? Magkano yung binabayaran sa pagte-therapy? Sa kanya po ngayon. Kaya, yung therapy po niya, 230. Kada session. Ilang session sa isang linggo? Twice a week po. Twice a week. So ito po yun. Magkano po ito pag binabudgetan nyo siya? Grocery na po siya kahapon, kaya na lang po yung Dagdag mo na lang. Sweet mo namang nanay. Ang gagawin mo namin, lahat po ng ito, lahat po ng bibilhin nyo, kami po ang sasagot. Kami na po ang magbabayad. Para po makalibre naman po kayo ngayon. Para mali mo mga 200, kung 200 plus to, libre na yung pang-session mo. Congratulations po, nanay. Sana po ay umayos po yung health ng anak po ninyo. Sinamahan namin si Gina pauwi sa kanilang tahanan sa Marikina. Ito po ang aming bahay. Ito ang aking pinamili kanina. Snacks ng anak ko, tsaka baon sa school. Baon mo ng miel. Mga favorite niyang junk foods. Ipinakilala sa amin ni Gina ang kanyang 13 taong gulang na anak na si Namiel.
isang batang may autism. Malapit sa grocery ang center kung saan sila nagpapa-speech therapy sa halagang 230 pesos per session. Maraming salamat sa good news. Kahit na maliit na bagay, malaking tulong din yung kay Mimel kasi imbis pambayad ko sa grocery, pinayad ko na lang sa therapy session ng anak ko, isang special child. Thank you, say thank you, say thank you. Thank you, bye good news, thank you lovely. Sa panahon ngayon na lahat lalang po yata ay kailangang bilhin, isang biyayang ikaw ay makatanggap ng libre. Pero alam niyo po ba na mas pagpapala po sa amin ang makita kayong nakangiti dahil sa aming munting handog sa inyo.